walang handa, ginigreet kami ng mga magulang namin, naaalala nila. Eto yung full interview sa akin mga Maricoy nung pinuntahan kami ng Good News. Ang dami nilang tinanong pero isang clip lang yung nasama. Kaya ako umiiyak sa clip na yun kasi nagkukwento ako ng buhay namin at yung mga tinanong sa akin ay nakakaiyak. Kami naman lahat nahirapan. Ang kagandahan lang siguro sa amin kasi sa mga magulang namin, kahit na nahihirapan kami, hindi namin naranasang magutom. Kasi everyday nakakapag-provide yung mga magulang namin sa amin. Naranasan ko yung utusan ako na for 5 pesos, bibili ng itlog, hindi sa tindahan, sa poultry. Yung basag na basag, yung basag, para marami. Tapos yun yung uulamin namin. Hindi kami tinuruan na maghingi sa ibang tao. Lagi pa rin na gagawa nila ng paraan kasi sila yung mga magulang namin. Birthday namin, walang cake, walang yung ayan. Kasi ang kagandahan naman sa amin, kahit walang handa, ginigreet kami ng mga magulang namin, naaalala nila. So siguro may inggit na sana soon ako naman yung magbe-birthday na may cake, ganon. At saka yung mindset ko kasi noon nung bata ako, gusto kong makapag-aral, gusto kong makapagtapos, gusto kong makapagtrabaho para pag uwi ko ng bahay, makapag-grocery ako, iuwi ko sa mga magulang ko. Yun yung tumatak sa akin. Gusto ko maranasan nila yung nakikita ko sa iba. Mas old pa lang ako noon. Kasi hirap kami sa buhay, walang baon. So, yung klase ko noon is 1 PM, parang elementary. Papasok ako sa kapitbahay namin na medyo may kaya sa buhay, maglilinis ng bahay, mag-aalaga ng bata, bibigyan ako ng 20 pesos para pambaon ko. So nakikita ko na yung buhay nila, okay, na bibili nila yung mga gusto nila, madaming naman yung grocery nila, yung cabinet nila. So gusto ko nung mangyari na makapagtrabaho ko, uuwi ako, mabibilan ko si mama ng grocery para may malagay siya sa cabinet. Kasi hindi kami, naranasan din namin na nakakatikim kami ng cake na bigay ng kapitbahay. Minsan, kung yung parang, yung cake matigas na, yung parang na-rep na kasi kesa itapon nila, ibibigay nila sa amin. Ganon, doon lang kami nakakatikim ng mga pagkain na ganon. Sakit lang na nangyari yun, wala na si mama. Kasi kami nagsisikap kami dahil gusto namin maparana sa kanya yun, kaso wala na siya. Kasi ganun talaga yung buhay, parang walang perfect life. So, hindi nangyari yun nung wala na si mama. Nung 14 years old ako, nag-graduate ako ng high school. So, syempre, sinabi na sa akin ni tatay ko, ni mama ko na hindi ako kayang pag-aralin. Kasi sa ate ko palang hirap na sila. So, sabi ko sa kanya, okay lang. Sabi ko gano'n. Tapos, parang ang nangyari nung tumama sa wedding ng tatay ko, like 7,000. So, sabi niya ako, gusto mo talaga mag-aral? Sige, ibigay ko sa'yo to. Mag-aral ka. So, nag-enroll ako. Parang ano lang siya, building lang siya na. Nag-enroll ako doon. So, iniisip ko, pagkatapos ng SEM na yon, ano na yung next na pang tuition ko. Tapos wala din akong baon araw-araw. So nag-apply ako sa mga fast food. Tinanggap ako sa fast food habang nag-aaral, habang nag-school ako, nagtatrabaho ako sa fast food like 8 hours, tapos 4 na oras ako sa school kaso hindi pa rin kinakaya. So nag-drop ako sa school, lumipat nung na-end yung contract ko, nag-ano ako ulit, nagpalit ako ng company. Pagkapasok ko doon, enroll na naman ako another school. Medyo big school na to. So, nung nag-enroll na naman ako doon, pagod ako. Parang sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko pa rin kaya. Parang hindi para sa akin yung pag-aaral. So, na-stop ulit ako. Hanggang sa dumating yung si ate ko nga, mag-asawa siya. Tinanong ako ng mama ko bago siya mawala kung anong gusto kong gawin sa buhay. Kasi nagtatrabaho na ako nun sa casino, kasama ko na yung ate ko. Sabi ko, gusto kong makapagtapos. Tapos sabi niya sa akin, isa daw sa pangarap niya, ang makapagtapos, isa sa amin. Sabi niya, sige, kung gusto mong magtapos, sabi niya, lahat ng, kasi binibigyan siya ng pera ng ate ko, lahat ng pera ng ate mo, babayaran ko yung tuition mo. So,
nag-aral ako ng medyo malaking university pa. Kumuha ako ng accounting course. Kaso, 1 year, isang taon pa lang ako, nawala si mama. So, para sa akin, madaming nagtanong nun kasi nag-drop ako sa school. Kasi na-stress ako. May asawa na yung ate ko, may asawa yung kuya ko, tapos buntis yung dalawa. Parang ako na lang yung naiiwan sa bahay. So, every sulok ng bahay namin, nakikita ko si mama. Sabi ko, nag-drop ako sa school kasi ayokong maging obligasyon ako ng ate ko. Kasi madami na siyang binigay sa amin. So, sabi ko kasi yung magulang, obligasyon nila yung anak na pag-aralin. Pero yung anak, hindi nila obligasyon yung kapatid nila na pag-aralin. Tapos, doon na ako napadpad ng Manila para magtrabaho. So, pagdating ko sa Manila, nakapagtrabaho ako. Sabi ko, naiisip ko yung pangarap ng mama ko sa akin. Nag-ipon ako habang nasa Manila ako. Nung nag-ipon ako. Ano pong tinanabaho niyo sa Manila? Sa isang management ng mga artista. Isa ako sa mga office staff na nag-a-assist nun sa mga artista. So, pagdating ko doon, nakaipon ako kahit papano. Nag-resign ako. Nung pagka-resign ko, siguro 1 taon, malakas yung loob ko. Sabi ko, magtatayo ako ng negosyo. Sabi ko, pagtsatsagan ko to kasi baka ito yung way na makapag-aral ako at makapagtapos ako. So, nagtayo ako ng clothing store. Tiyanggihan lang siya. Parang, hindi siya talaga store. Parang, ang init. Nagtyaga ako. Hanggang sa ayun, kumikita kasi hindi naman siguro mga 2nd year ng business ko, doon na kumikita. Nag-enroll ako ulit sa school. Tapos, habang nasa school ako, mas nakatulong kasi yung mga classmates ko, binibentahan ko sila. Lahat sila ate nila ako kasi nga dahil matanda na ako. Ano po ako na nun? Nag-graduate ako 26 na. So, parang nasa 24, 23 nung tinuloy ko yung school ko. Tapos yung mga classmate ko nasa 18 pa lang, 19, ganyan pa lang yung edad nila. So, ang buhay ko noon is naka-uniform ako, nasa store, magtitinda ako. Yung klase ko noon, 6 p.m., 5 p.m. Sasarado ako, pupunta na ako ng school. Hanggang sa nagtuloy-tuloy, ang nangyari pa, tinulungan din ako ulit ng ate ko. Siya yung nagbigay sa akin ng tuition fee. Tapos sabi niya sa akin, ikaw nang bahala sa baon, sa lahat. So lahat ng baon, ibang gastos, ako na. Nakatira ako kasi sa kanya noon. Kasi ang paniniwala kasi ng mama ko, parang backup yung pag-aaral sa buhay. So kasi simula pagtapos ako, di pa ako nakapagtrabaho. Di pa ako nagipagtrabaho sa ibang kumpanya. Business lang. Okay. Kasi nagsarado yung business namin ng pandemic. 2 taon na nagsarado. Kasabay ng pandemic, lumabas yung anak ko. Doon namin napasok yung vlogging, pagiging content creator. Nag-aaway kami, pero ang kagandahan kasi sa pag nag-aaway kami, yun, hindi kami magkikita ngayon. Kinabukasan nagkita kami, okay na. Okay na, wala nang samahan ng loob, ganun kami. Kasi yung ate ko kahit na may kaya yan, tinulungan niya kami hindi sa pera. Tinulungan niya kami na magsikap sa buhay namin, gano'n. Naging namin siya, kapag hindi na namin kaya, doon siya nandoon. Yung parang panatag kami na gawin yung gusto namin kasi nandun siya. Hindi yung bigay, gawin mo to, ganyan. Hindi siya gano'n. So, walang naging sumbatan. Kasi si ate ko yung madami na tulong sa amin. Never naman siya nagsumbat sa amin. Ang pangarap ko lang noon, makita ko sila na hindi na nagtatrabaho. Kasi since bata kami, trabaho lang sila ng trabaho. Hanggang nagkamulat ako, nagtatrabaho sila. So, pinangarap namin. Kaso, di mo sila mapigilan eh. Gusto nila lagi may ginagawa. Ganun yata pag tumatanda na. So, pangarap ko lang nandyan na. Kainin yung masasarap kasi hindi nila natikman yun. Nung mga bata pa kami, makakain ng masasarap, mabili yung mga gusto nila, maibigay namin yung gusto nila. Yung tatay kasi namin hindi naman siya materialistic na tao. Kapag, yan, tulad nito, pinapatira siya ng ate ko dito, mas gusto niya doon. Ganun siya. Kaya, masaya din kami kasi kahit na ganun yung napagdaanan ng tatay namin. Ngayon, may kaya na kami. Nangingi sa amin. Kami yung pusang nagbibigay sa kanya.
minsan siya pa yung nagbibigay. Kasi may sahod siya. So, siya pa yung nagbibigay sa mga apo niya. Like, kung may birthday, bibigyan niya yan ng pera. Hindi. Ang message po sa mga katulad niya na anak din. Yun, ibang-iba na yung mga, ibang-iba na yung mga kabataan. Kasi, sabi ko nga, bago, iba-iba kasi yung buhay din eh. So, bago ako nangarap para sa sarili ko, nangarap muna ako, napakasimple lang ng pangarap ko, makapag-uwi ng grocery sa mga magulang ko. Sana, bago nila pasukin yung buhay na may asawa, may love life, balikan muna nila yung mga magulang nila. Kasi, ano din eh, sila yung nandyan nung simula bata pa tayo, simula naghihirap tayo, sila yung nandyan, sila yung bumuhay sa atin. So, hindi natin sila obligasyon, pero pwede tayong mag-give back dahil sa pagmamahal na binigay nila sa atin. Kasi yung love life, kasi madaming kabataan ngayon na gusto na kagad mag-boyfriend, yung love life, kasi hindi ako kagad nakapag-asawa, like 28 years old na. So, yung love life, para sa akin, kusa siyang darating. Kapag sa tamang panahon, huwag madiliin. I-enjoy muna yung buhay na bilang anak. Kasi habang tumatanda tayo, tumatanda din yung mga magulang natin. Tok, 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 tok.